balitang bumabandera sa mga pahayagan at news website. Sa gmanews.tv, charter change sa pamamagitan ng CONCON o Constitutional Convention muling binubuhay sa Kamara. Isang resolusyon at isang panukalang batas ang kapwa inihain para dyan ni Cavite Representative Elpidio Barzaga, taga-partido Lakas Kampi CMD pero miyembro ng mayorya. Ang tsa-tsa malaking tulong daw para sa inaasam na reforma sa ekonomiya at politika sa bansa. Sa Inquirer.net, reorganization sa NBI nagsimula na. Patunay dito ayon kay NBI Chief Director Magtanggol Gatdula, bumuo na siya ng special unit para tutukan ng iba't ibang kaso ng extrajudicial killings. May nauna na rin nasampulan sa balasahan sa hanay ng mahigit 30 senior NBI agents sa buong bansa. Sa Philippine Star Executive Order No. 2 ng Malacanang, hindi muna kinontra ng Korte Suprema. Wala itong inilabas na temporary restraining order sa kabila ng may inihaing petisyon laban sa naturang EO na nagsisibak sa mahigit 700 midnight appointees ng nagdaang Arroyo administration. Sa halip, pinasasagot muna ng Korte Suprema ang palasyo sa mga naturang petisyon kontra sa EO. At yan ang mga banner stories ngayong araw ng Miyerkules. Hoy, tayo na. Tayo na, Arnie! Ay, daldal kayo ng daldal, ha? Trabaho muna, trabaho. Yeah! Good morning at good morning ulit sa inyo mga kapuso, lalo na sa ngayon palang nakagising or nagising. Abakilos na po kung ayaw nyo malate sa inyong mga lakad. Eto na, time check na. It's 5:50 in the morning. Baka kilos na kilos po dahil baka matraffic po kayo sa inyong mga biyahe. Okay, ikaw na. Ano ang kalsada ba ang dapat nyong iwasan ngayong Miyerkules? Ito na ang reyna ng kalsada, Love Anuvera. Good morning, love! Dapat linya ko yun. Oh, ikaw Umangal talaga si Arn. Happy morning, Arn! Happy morning, girls! And of course, Drew, happy morning sa inyo. Happy morning sa ating mga motorista at mga commuters sa mga oras na ito. Ito na po ang ating kalsadahan. Nahin na natin ang aming kinaroroonan. Siyempre, itong napaka-bonggang-bonggang Coastal Road. At syempre, ang Rojas Boulevard, Macapagal Avenue at Naia Road. Sa mga oras na ito, mga kapuso, may konting abala lamang dun sa mga nanggagaling ng Coastal dahil may pila na po yung mga papalabas ng Coastal going to Rojas Boulevard. Pero yung magkabilang lane ng Naia Road, may kita po natin, tuloy-tuloy pa rin. At yung mga patungo naman po ng Cavite area ay wala rin po problema. Eto na, pumunta na tayo ngayon sa Kamaning, paboritong lugar ni Igan. Favorite rin yan. Favorite pa rin yan? Favorite pa rin yan? Siyempre, nandiyan si Miss Sue. Tumatambay ka rin sa Kamuning, Maris? Oo, lagi. All my life. Nagpapatahi ng mga damit, bumili ng tela. Maraming patayan dyan, di ba? At balit, oo naman, pero hindi lang pala yun ng draw ng Kamuning, dahil gulay din pala. Gulay din pala. Oh my gulay. Yan. Oo, masarap ang gulay sa Kamuning. Ayan, explain na sa atin yan ni Mr. Alam mo, ah. Susan Enriquez. Ano ba ang pinagkakaabalan mo dyan sa Kamuning? Nako, mali. Wala po kami sa Kamuning. Malate, Manila, dito po sa Bureau of Plant and Industry. Wala po kami dyan sa Kamuning. Favorite lang namin yung Kamuning. Wala. Dito po ang mga Bureau of Plant and Industry sa Malate, Manila. At ngayon po umaga mga kapuso ay ipapakita ho namin sa inyo ang iba't ibang klase ng mga gulay na lalong-lalo na yung mga nakatira dito sa mga condo, yung maliliit na space dito sa Metro Manila na inaakala ninyo hindi na kayo makakapagtanim ng gulay. Aba, meron ho pala. Ayan, yung nakikita ho ninyo ngayon dito na talaga kino-culture nito nga mga tauhan ng Bureau of Plant and Industry, yung mga nasa bahay kubo. Yan, may kamote, talong, patola, naririnig ko yung tugtugam. Pero alam niyo ho ba na may mga kakaibang klase din ho ng buto? Yan, na ginagamit ngayon para makapag-produce tayo nitong mga ganitong mga klase ng halaman. Meron silang tinatawag na hybrid seeds na ginagamit naman ng ating mga magsasaka. So ano kaya ho yung kaibahan nito doon sa mga butong ginagamit na, yung pangkaraniwang buto na ginagamit ho ng ating mga magsasaka? Nako, napaka-interesting at napaka-healthy po ng umaga ito dahil mamaya makakasama ho natin si Chef Tristan para po magluto ng kakaibang uri ng pinakbet.
I'm sure paborito ho ito ng ating mga kababayan na gustong-gustong magpalakas ng kanilang katawan. Kaya tutok lang ho kayo dahil hatid namin sa inyo ay importanteng malaman nyo kung ano yung pwede nyo maitanim sa loob ng inyong mga bahay kahit pa maliit ang space dahil ang gulay ay pampahaba ng buhay. Babalik po ang unang hirit, unang balita muna tayo. Ang mga unang balita sa umagang ito. Dagdag singil sa lahat ng tollways sa bansa dahil sa EVAT, ipapatupad na simula sa Lunes. South Luzon Bus Operators Association hihingi ng dagdag pasahe. Dagdag buwis na 450 sa kada stick na sigarilyo isinusulong na